siya. Okay. There are times na hindi pa natin masyadong kilala ang Diyos. And God forgive us. Acts 17, Because hindi pa niya 29 to nire-reveal. 30. Yun yung dark ages. But when the time comes, i-reveal na niya about the Godhead, about Himself. Then, sabi doon, we must repent. In times of this ignorance, God wink. Yung wink, yung tumikit ito, tumikit. Pinalampas lang niya yung ano natin, joy natin, yung sins natin. Pero, now He commanded all men everywhere to repent. Repent from ignorance. You may be a good person, pero you may be ignorant of God's word. You may be, kunwari, we can be Christians in our churches. Pero being Christians in our churches, we can be close-minded. Maraming ganun. So, if you're gonna repent, mawawala muna ang loyalty natin sa denomination. We can still attend churches, pero our loyalty is in the Word of God. Hindi na natin absolute yung mga kaibigan natin, churchmates, or yung denomination natin. Ang absolute na natin, Word of God, yung Bible. Because, ang purpose lang naman nila is to bring us back to the Bible. Hindi yung magkaroon ng dogma or parang hanggang dito lang paniwalaan nyo. Kung alamin yan. Ganyan nangyari sa Katoliko versus Protestant. From Katoliko versus Protestant, they tell their members, kung kayo makikinig doon, baka madaya kayo. Ganyan din ang istorya ng Protestant to Pentecostal. When the Pentecostals came out, ang tawag sa kanila ng mga Protestant, siraulo or demonyo, kasi sumasayaw na parang nakukurente, yung kumikisig-kisig. Yung mga Pentecostal, Kanta pa sa church, yung mga parang maraming Black American. black metal, Hindi, Black American, yung may negro. tapos anong church, anong denomination mo? Hindi ko- Kanta-kanta sila lagi. Yung black, Mga hindi ko, Pentecostal yun yung mga nag-speaking yung tao. hindi ka pa naka-encounter ng gano'n, ano? Yung non-speak in tongues. Hindi ko alam, totoo talaga yun Or hindi ko na lagi. Speak in ano? Speak in tongues. Yung nag-speak sila Na in hindi mo different language. naiintindihan. Tapos, kung naintindi. May ibang makakaintindi Consider kasi sila ng- yung sinalita nila, language ng ibang. Oo, syempre. Ay hindi, sinasabi naman niya mag-mandarin tayo. Hindi mo maintindihan Ito yung speaking in Hindi natin ibig sabihin mo. Nagsasalimbawa. Nagsalita ako, Tagalog ako. Lumalabas sa bibig ko Chinese, nagkataon Chinese ka, naiintindihan mo. Tapos never siya nag-aral ng Chinese. Yung sinasabi mo speak in tongues, alam ko, narinig ko yung paliwanag niya. Paliwanag ng Mormon yan eh. Na nag-speak ka ng another language. Later days. Hindi, kasi nakasulat sa Bible. Tinanong ko sila, anong paliwanag niyo dyan? Ibig sabihin, nagsalta kami sa sarili naming wika, hindi naintindihan ng iba. Yung sinasabi ko, hindi yun. Okay, meron pa silang paliwanag na ganito. They don't know the language, pero nung nagtuturo sila, bigla silang nag-Chinese o nag-language na naiintindihan ng tao. Hindi yun. Kaya ako hindi yun. Yung, saan mo narinig yung sinasabi mong speaking tongues? Marami na Pero may sinasabi sa Bible na meron tayong Kasi Ano man level ng truth na abot natin, kailangan mag-hunger tayo for correction. Mag-hunger tayo for revelation. Kasi pag hindi natin hinunger yan, kontento na tayo sa church natin. Kontento na tayo na paikot-ikot yung teaching. Some people will outgrow yung denomination nila. Kunwari, after a year, after 2 years, after 3 years, memorize na nila halos yung pabalik-balik niya ng teaching sa denomination nila. Ngayon, the true child of God will be led by God to seek for greener pastures. Ibig sabihin, meron pang next revelation ibibigay ng Diyos. Meron pa siyang ibubukas sa'yo. I-reveal sa'yo na hindi mo pa naintindihan. Kasi gusto niya, ma-reveal completely sa'yo yung lahat ng kailangan for your perfection. Ang nangyari nga sa mga churches, naggaling na sila, complacent na sila. Yung relax na sila sa abot nila. Yung alam nila, hanggang doon na lang, kontento na sila. Ayaw na nilang alamin yung iba pa na pinapahayag na yun. Ngayon na kaya dumaming denomination, pinahintulutan na niyan Diyos para hindi tayo makulong sa isa. There was a time yung language ng tao, isa lang. Narinig nyo siguro yung Tower of Babel.
Tower of Babel. Tao ba ba? Ang Tower of Babel, gusto, merong isang tao, gusto magtayo ng tower, tore abot ng langit. Tapos sa Genesis yan eh. Panahon after Noah. Genesis 10, Genesis 10. Anak ni isa sa mga... Hindi sa Exodus. Wala, Exodus eh, time na ni Moses. Moses na I'm talking of time ni Noah. Noah patay na. Ang apo-apo niya, si Nimrod, nagtayo ng tower. Yan yung unang-unang United Nations. Wala pang nations of the earth. Sabihin United. Ang bili ng Diyos, kumalat kayo eh. Ayaw niya yung kalat. You know, He will gain power, political power kung natuloy yun. Siyang kikilanganing Diyos. Parang siya yung masusunod. Yan yung tinatawag nating state church. Ang Katoliko nun is state church. Kumbaga, kakampi niya yung state. Ito parang gobyerno natin, parang kakampi. No? Nung lumiwala yung protestante, meron din state church eh. Parang kakampi ng protestant ng gobyerno yung protestant church. Yung time ni Nimrod, religion and state is one. Hindi yan hiwalay. State religion ba? Ginawa rin ni Constantine state religion. So, ang tao, walang kawala. Pero, nag-send ang Diyos ng different language. Bumaba siya, yung lingwahe ng tao, binago-bago niya. Alam mo nangyari? Kalat-kalat sila. Yung ano sila, yung napanood mo na sa cartoon or sa palabas na they went their separate ways. Kaya tayo may Chinese, may Japanese, may Russian. Pero there was only one language. Genesis pa yun. So, nung kumalat yung tao, actually doesn't mean ligtas na sila. Pero na-delay ang pag-worldly nila. Na-delay ang kanilang corruption. So yan na, pumasok na yung Diyos sa life ni Abraham. Tinawag na siya. Yan ang istorya. So, let's talk about right now. Yung Catholic Church is the only one church noon. Pag may kumalaban, patay. Pero nung pinahitulutan ng Diyos na si Martin Luther ma-survive, hindi siya napatay. Hindi, parang 900 meron na. 980 meron na. Hindi, 300 to 900. 900. Actually, until 1500. Until 1500, yung mga meron na. kumalaban, patay. Maraming pinatay. Yung Orthodox Church na 900 eh. Oo, yung Orthodox Church, pinapatay din nila. Alam mo ba, pinapatay din ng Katoliko yung Orthodox Church? Yung tinatawag na crusades. Through the crusades, pinapatay rin nila yung Orthodox. Oo. Ang gusto ko sabihin, bakit pinintulutan ng Diyos maraming denomination? So that no single church will close your mind. You can check out their evidences. May truth dyan, may truth dyan, may truth dyan. Kailangan mo lang gawin, sabi nga ni Abraham, eat the meat and throw the bone. Di ba, kung kumakain tayo, hindi mo kinakain yan, hinihiwalay mo. Yan ang gusto ng Diyos gawin natin sa... Ayaw ng Diyos, subo lang tayo na subo. Diba? Sinabi ng pastor, sinabi ng priest, sinabi ng bishop, ganyan na lang, di ganyan na lang. Ang gusto ng Diyos, check it with the Word. After you check it with the Word, malalaman mo na, ay, ito tama, ito mali. Kahit let's say nagkamali ka ng akala, someone shows you something much clearer. Meron kang humble heart na, uy, this is much more correct. I wish to apply it in my life. I wish to apply this Word of God in my life. So, yan ang ano, yan yung binasa mo kanina, repent. Repent from ignorance. Yeah. I'm gonna show you one topic. Siguro may baptism sa CCF, di ba? Baptism, okay. Ang baptism dun, ang invocation nila is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Okay. I'm gonna show you na originally, hindi ganyan ang invocation. Ang original invocation is in Jesus' name. Nung time ni Constantine, in Jesus' name pa rin. Somewhere in the year 380, somewhere in the year 381 or 366, merong binago na nila. Sabi, bawal na kayo mag-baptize
in Jesus' name. Sabi niya, Sa Bible ba yun? nasa Bible. Buksan mo nga. Jesus' name. Acts 2:38, diba? Ayun na lang, maintindihan naman. English. Repent and ye be baptized in the name of Jesus Christ Oh, English na rin. for the remissions of sins. Papahirap. Dapat 2:10 days. English. Eh, 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 Ay, 10 minutes na ba? Malapit na 10 minutes.